Si dating Senador Sonny Trillanes ang unang nagsabi na malapit nang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa iniimbestigahang drug war ng Duterte administration. Makakausap natin ngayon si former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Pia, at sa ating po mga televiewers. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or was here? Based on very reliable sources, At titindigan po natin yan. We have proof or evidence to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero since meron pong mga confidentiality agreements po dyan to make sure na hindi malalagay sa peligro yung buhay ng mga testigong kinausap at ng buhay ng mga investigators ng ICC, kaya hindi po pwedeng mailahad po yan. But when you say you have proof, was this like, for example, immigration records to show na talagang na pumasok at lumabas na sila? You also have testimony, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators? Well, lahat po yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, mapuprove po yan. No? Yung mga nakausap, yung mga kung ano-ano man records na kailangan to prove that. Pero that is, I think, beside the point. Kasi tapos na, pumasok sila, lumabas na sila. Yes. At ang masasabi ko lang po, ay base dun sa impormasyon na nakuha ko, ay tapos na sila sa kanila investigation as far as the principal accused is concerned. Yun. Kung babalik man sila dito later on, ito ay para lang kumuha ng additional evidence para dun sa mga secondary or tertiary levels of respondents. Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag-a-apply nila ng warrant of arrest, which may come in a few months. So ang estimate po natin, mga second quarter, lalabas po yung warrant of arrest. Okay. Did they also, if they looked into, or if they are going to issue a warrant for arrest by the second quarter, so that means April, May, or June, did they also check kung paano masaserve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Okay, ganito po, since ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, so hindi na nila maoobliga yung ating security forces to implement the warrant. Pero ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol at ang ICC po ay miyembro din ng Interpol. So malamang sa malamang padadaanin po sa Interpol yung pag-enforce ng warrant. Okay. When you say Interpol, of course, and like you said, ang Pilipinas miyembro ng Interpol, that means our PNP elements have to carry out or serve an arrest warrant if it is the Interpol that asks for a service of warrant. Opo. So ang Interpol po kasi wala naman silang mga elemento dito, Sila lang ang magko-coordinate. Pag miyembro ka ng Interpol at may issue sila ng red notice o yung warrant, ito ay kailangan i-enforce nung miyembro, Kagaya natin, nag-request tayo sa Interpol na i-arestuhin itong si dating Congressman Tevez. So ngayon, kung nasa ang bansa si Tevez, sila ngayon ang magse-serve ng warrant na yon para sa atin. So, ganun din, in the same vein, since yung ICC ang magre-request sa Interpol, sa atin naman ngayon, isi-serve yun. Okay. Balikan po natin yung arrest warrant in a bit, But Senator Trillanes, when you're saying the principal, we are speaking of former President Duterte, correct? And then Yes. when you say secondary, tertiary, you're speaking of Senator and former PNP Chief Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at saka si Vice President Sara Duterte. VP Sara Duterte also. Why her also? Because?
Dahil nung siya ay mayor ng Davao City from 2010 to 2013, na-cover siya nung jurisdiction kung kailan tayo naging member. Naging member po tayo noong November 2011. Kaya yung part nung term niya as mayor ay covered po 'yon. At may mga ebidensya po na submit doon na nung siya ay mayor, tuloy-tuloy ang EJK sa Davao City at yun mismong Davao Death Squad ay nagpaalam sa kanya kung pwede na lang ituloy yung programa nila kay under Mayor Rodrigo Duterte na Tokhang. Sinabi ni then Mayor Sara Duterte na ituloy ang Tokhang. Kaya on record na po yung testimonya na yon ng mga testigo. On record, meaning these are testimonial, sworn statements. No, actual testimony na po, no? Kasi ang ICC, meron silang proseso na nire-record na nila yung testimonya ng mga testigo para kung sakaling huntingin man ng mga akusado or kamatayan sa kung ano man ang reason, ano na po yun, recorded na at pag nagsimula yung trial, ilalagay na lang po, i-enter into the records na yun. Senator Sani, tapos meron na rin pong court-appointed lawyer yung akusado to make sure yung rights niya are protected. Kaya sila na rin na nagko-cross-examine dun sa testigo yung testimonya ng testigo. Okay. Senator Sani, ilan po yung nakausap ng mga investigators as far as you know? Marami rin ito. Kaya nga alam din nila ng kampo ng Duterte na totoo itong sinasabi ko kasi may ilan silang dating appointee na nakausap ng ICC. So again, I'm not at liberty to divulge these names, but alam nila yon. Okay. This will probably make or has made Duterte supporters very angry at you. Well, I never cared, kasi ito naman... Sanay na po kayo sa maraming galit sa inyo. Yes, in the interest of justice, marami lang siguro, huwag nyo nang proteksyonan ito. Itong tao na to, maraming pinatay po na Pilipino na as president, dapat hindi niya ginawa yun. Nasa Constitution yun, nilabag niya yung kanyang oath. Itong mga pinapatay po, hindi po yan mga guilty, no? Mga nakursunadahan lang yan. Kwento-kwento lang sinasabi nila ng mga adik yung pinatay. Hindi nga drinag-test, mga drug lord. Pero yung drug lord po, wala po siyang pinatay. Kasi mga kasabwat niya. Okay. Senator Sani, itong mga all these stories about the ICC coming in, kayo mismo, nakaharap niyo po ba yung investigators? Were you there noong nag-record sila ng kanilang questioning with the witnesses? Again, I am not at liberty to divulge these details kasi meron pong confidentiality agreement. So I cannot, I can neither confirm nor deny yung mga ganyang information. Senator Sani, since you're with us now, samantalin na lang natin ngayon kasi itong mga kwento ng may kudeta, kasabay ito ng mga umiikot ng kwento about the ICC. And my question is, kasi last Wednesday, sa Politics as Usual, nakausap ko si Red Capuna na isang, like you, a veteran coup plotter. Si Colonel Red, Reform the Armed Forces Movement, RAM, kayo po, Magdalo. Ang sabi nga niya, isang napakalagang ingredient para sa isang coup d'etat or destabilization is the element of surprise. At sabi niya, sa sobrang ingay daw ng mga nagkikwento about this, parang hindi totoo. Ano po ba yung totoo? Did they try to recruit AFP and PNP officers? Was there that attempt? Did it fizzle out? Were there issues na that they could have ridden on? Marami po silang attempt na mag-recruit at mag-destabilize. Umiikot po yung mga Duterte na retired generals at nag-agitate sila. Marami silang ginamit po na issue since
a year ago, no? Yung fixed term law, sinakyan po nila yan. Kaso inamyendahan, so nawala. Itong MUP pension reform, sinakyan po nila yan. Kaso na-correct din, so wala. Ngayon, siyang nainit nila itong Peace talks. ano daw, yung peace talks, may ceasefire daw. Kaso niliwanag ng AFP na wala namang ceasefire. May peace talks pero walang ceasefire. So tuloy lang yung bakbakan. So nahupa. Itong over the holidays, ang ginamit po nila, yung pulburon video daw na yung ano daw, no, yung room na meron daw video na nag-cocaine yung presidente, kaya yun yung pinapainit na. Kaso wala namang yung video, no? Intriga lang kasi ganyan yung style po nila Duterte. Kaya yung ginawa nila sa Senator de Lima. So itong mga issue na to, ginamit nila pang painit para magtakpan yung true agenda nila. Marili, which is survival tayo dito sa ICC at yung paghuhuli, no? Pinuhuli yung mga kasabot ni Duterte. Senator Sonny, itong litanya ng mga issues na binanggit ninyo, kasi ang isang ingredient para mag-succeed, ang isang coup d'etat or destabilization or mutiny, dapat merong parang rallying point, no? A big issue na ikagagalit talaga ng tao. And in this case, destabilization, meaning ang target nila is President Marcos. So, the question is simple, no? Galit ba ang tao ngayon kay Bongbong Marcos na it will get to the point na sasama o susuporta sila sa isang destabilization? Yun po ang gusto kong gawin ng mga makaduterte. No? Meron silang strategic communications group na naglalabas ng kung ano-anong issue to agitate the people. Pero so far, by and large, minomonitor natin outside the social media cases. Ano naman, normal yung life goes on as far as the ordinary Filipino is concerned. So wala po yung social volcano na tinatawag po yung TA point na hinahanap. At so ito lang, more on talagang mga paggalaw na lang sa loob ang hinahanap nila. At again, meron yan, sabi ko nga, yung mga coup, no? Ang mga military interventions, meron yung internal causes, meron yung external causes. Internal causes, ito yung mga issues na nagpapalomoral sa mga rank and file, no? Military corruption, yung antiquated equipment, yung mababang sweldo, lahat. Tapos yung external causes, ito naman yung mga issues sa national level, sa gobyerno in general. Ngayon, ang assessment po natin, wala pong mabigat na kausa na to warrant a military intervention. Kaya nga po pilit na pilit. But still, marami yung pera ng itala, no? Kaya ito sila yung mga Alright. Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po sa inyo at naiintindihan ko, as I understand, you will be joining Pinky Web on The Source on Wednesday morning also. So, dating Senator Sonny Trillanes, sir, thank you very much for being with us this evening. Salamat po, sir.